Chapter 4. So ang ilawan at ang puno ng olibo. Nagbalik ang anghel na kausap ko at ako'y kanya ginising na para bang ako'y natutulog. Tinanong niya sa akin, ano ang nakikita mo? Isang ilawang ginto po na may isang ilawang ginto po na may lalagyan ng langis. Sa itaas at may 7 ilawan. Sagot ko naman sa kanya, itinanong ko sa anghel, ano po ang kahulugan nito, Panginoon? Hindi mo ba alam yan? Patanong na sagot sa akin. Hindi po, ang sagot ko. Ang pangako ng Diyos kay Zerubabel. Sinabi sa akin ng anghel ang ipinapasabi ni Yahweh para kay Zerubabel. Ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo, sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. So pinag-usapan natin dito guys sa chapter 4, sinabi dito na may nakita si Zacarias, may nakita siyang ilawang ginto na may lalagyan ng langis sa itaas at may 7 ilawan. Bawat isa ay may 7 lalagyan ng mitsa. Ito po ay mga spirit ni Lord Jesus Christ na nagbabantay po sa mundo. Yung spirit po ni Lord Jesus Christ, 24/7 pong nagbabantay. No? Yung spirit ni Lord, yun po yung sinasabi ko na nasa trono ni Lord, naman nagbabantay, 7 spirit, ibig sabihin po 7 anghel na nagbabantay ng mga nagiging mata ni Lord Jesus Christ, Yeshua Mashiach. Sila po yung mga taga-deliver ng mga mensahe, sila din po yung mga sumasagot sa mga prayers, no? Katulad ng nabasa natin sa Book of Tobit, diba guys, yung nabasa natin yung Book of Tobit na nag-disguise si Angel Raphael na siya si Zacarias ba yun, di ba? Parang Zacarias din yung ano niya guys, yung disguise na pangalan na ginamit niya. So, yun makikita natin guys na ang espiritu talaga kayang mag-disguise as material o physical, mga ganun. So, makapangyarihan pagdating sa spirit. Kaya the Lord Jesus Christ always urge us na lagi tayong mag-walk in the spirit kasi we became very powerful, no, against sa ating kapwa, against sa ating kaaway, no, hindi kapwa. So, against sa ating kaaway at syempre malalabanan natin sila. And lagi tayong victorious in the name of the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus Christ, Yeshua Mashiach. Kaya the Lord Jesus Christ, lagi niya tayong ina-enganyo, ina-encourage na walk in the Spirit so you won't fulfill the lust of the flesh. Ibig sabihin, para ma-defeat mo yung kaaway, hindi mo ma-entertain mga gawa ng laman, na hindi mo ito ma-practice ang gawa ng laman, kundi ang ma-practice mo ay gawa ng Espiritu Santo ni Lord Yeshua Mashiach, Yahweh Jesus Christ. At malaki po talaga nagagawa ng Espiritu ni Lord Jesus Christ dahil siya yung taga-guide sa atin, siya yung taga-convict, siya yung nagpapakita sa atin, pinapakita niya yung kung ano pang nasa loob natin dahil alam natin na si Lord ang mas nakakaalam o ang Espiritu ng Panginoon Jesus Christ ang mas nakakaalam kung ano nasa kalooban natin, nasa kaloob-looban o nasa puso natin. At kahit pa sabihin natin na kilala natin ang sarili natin, but walang ibang mas talaga nakakakilala kundi mismo ang Diyos. So may mga times na madidiscover na lang natin, ay may ganito pala ako na gift, ay may ganito pala akong ugali, no? Nilalabas niya ng banal na espiritu. So we cannot be able na makita yung mga bagay na yun kung hindi rin ipapakita ng banal na espiritu ng Lord Jesus Christ. So every achievement natin sa spiritual, it's all by the works of the Holy Spirit. The salvation, the knowing the truth, yung pagbabasa ng Bible, no, yung loving the Lord Jesus Christ, is all by the works of the Holy Spirit. Kung wala tayong banal na espiritu, hindi natin mararamdaman yung mahal natin ng Panginoon. No? Hindi natin siya mamahalin. Hindi tayo gagawa ng mga bagay na mga gusto niya because wala tayong Holy Spirit. So walang connection. So ganun po yun. Kaya
Pag halimbawa nakikipag-usap ka sa mga worldly, hindi ka magigets, no? Ang mangyayari lang, parang nagkakas ka ng pearls as wine. Ang nangyayari, no, tinatrample nila sinasabi mo, minamak ka nila dahil sa mga sinasabi mo na hindi nila nagigets. Kasi hindi naman talaga lahat born with the Spirit of the Lord Jesus Christ, no? Born and filled with the power of the Holy Spirit of God. Kaya hindi ka talaga makakaintindi sa tuwing ikaw ay makikipag-usap. So madami namang unvaccinated sa mundo, pero yun nga, hindi din lahat ng unvaccinated sa mundo, guys, ay makikinig. So mostly nga din talaga ay mga matitigas ang ulo. So it doesn't mean na unvaccinated sila, masasave na din pa din sila kahit na wala silang Lord Jesus Christ. It's only by the power and works of the Holy Spirit that a person will be saved, no? Dahil ang banal na Espiritu ay kapangyarihan, maghihipo, magbibigay wisdom, knowledge, and understanding to know the right, mga ganun, tama at mali, para malaman ng tao yun sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu yun. The laws of God, no? The will of the Holy Spirit, the will of the Lord Jesus Christ is the laws of God. Yun nga po. At sinasabi dito na ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Na hindi maitatayo ang isang building kung walang guidance pa ni power of the Holy Spirit. So wala talagang walang tawag ito na maging mapagmataas ang tao. Wala talagang reason na magpataas yung itaasin ng tao yung sarili niya. Sasabihin niya, even if you build a lot of buildings, no, hindi mo talaga masasabi na dahil yun sa'yo. It's all by the power and works of the Holy Spirit. Dahil ang alam niyo, puro weaknesses lang meron sa tao. Di ba? Puro makalaman. Kasi nga, galing tayo sa lupa. So, created tayo out of ashes. At yun nga, out of the dust. And ang tagumpay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo, sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Maging ang pinakamalaking hadlang ay makikita ninyong maaalis. So imagine guys, ang kalaban dati kapag sasalakayin nila isang lugar, kailangan talaga madami silang sundalo. Kasi para masasalakayin nila isang lugar, kailangan talaga madami silang sundalo. Kasi para matatalo nila isang kalaban nila, kailangan nilang lamang sundalo. Katulad ng ginawa nila ng mga kalaban ng Israel, kailangan nilang Israel, mga 185,000 ng mga kalaban ng Israel, kaaway, tapos sinalakay nilang Israel, mga 185,000 ang hell ni Lord at pinatay lahat. Tapos bigla talaga bumaba yung hell ni Lord at pinatay lahat. Ganun si Lord Jesus Christ kapag siya walang ay kapagod-pagod ang inaalagaan niya, no? walang Ganun mga si Lord bagay Jesus na mabigat Christ kapag talaga siya ay kapag hindi inaalagaan ka talaga niya, no? tutulungan ni Walang Lord mga Jesus bagay na Christ mabigat talaga, no? wala talagang bagay na hindi ka talaga tutulungan ni Lord Walang Jesus Christ, sitwasyon na hindi ka tutulungan ni Lord. wala Basta talagang si bagay Lord na hindi Jesus ka Christ ay tutulungan ni nasa Lord puso Jesus. mo. Walang sitwasyon na At hindi ka tutulungan ni siya, Lord. Basta kahit si Lord paano Jesus sabihin Christ ay ng nasa ng puso ibang mo. tao tungkol sa iyo. No, it doesn't matter sa iyo dahil paano sabihin alam mo nakikita mo lang yung kapangyarihan ni Lord tungkol Jesus sa Christ iyo. kung paano It doesn't matter sa iyo dahil alam mo kapag nakikita mo lang yung iniinsulto ka kapangyarihan man ni Lord Jesus Christ kung paano si Lord nakikipag-away against sa iyo. kapag Pero si Lord iniinsulto ka Jesus man o Christ, kung hindi nila alam pinapitaw na si Lord salita Jesus Christ against pala. sa iyo, Pero ang si Lord kanilang Jesus kinalaban. Christ, hindi Kaya nila alam pag na si halimbawa, Lord Jesus Christ pala, si Lord Jesus, ang kanilang pag-aari ka ni Lord kinalaban. Jesus Kaya Christ, pag ibig sabihin halimbawa, ng kinalaban nila si Lord Jesus, ay ang Panginoon pag-aari Jesus ka ni Lord Christ Jesus mismo. Christ. Diba yung sinasabi, Ibig if sabihin, God is kinalaban with us, nila who can be against us? ay ang Panginoon Jesus Kung hindi ka Christ naman, mismo. diba yung sinasabi, Nagkasala, if hindi ka God naman is with us, nagkasala, who wala kang can be ginawang against masama us? din sa iyong kapwa. Kung hindi ka naman Tapos, nagkasala, pinaparatangan hindi ka, maraming sinasabi, hindi di naman maganda. sa iyong kapwa. Si Lord na talaga, pinaparatangan ka, maraming sinasabi, di maganda. makikipag-away para Kaya, sa iyo. si Lord na talaga ang So, makikipag-away kahit nga para Leviathan, sa kahit iyo. napakalakas ng Leviathan, no? So, Kahit nga tibay Leviathan, ng katawan ng Leviathan, pero talagang napakalakas ng Leviathan, na-defeat siya ni Lord Jesus Christ. Tibay ng So, walang katawan iba ng talagang Leviathan, pero talagang mas na-defeat yung siya ni Lord Jesus above Christ. yung power. So, walang iba Si Lord talagang Jesus Christ. Siya na talagang mas yung above at yung power. Si Lord maging ang Jesus pinakahadlang Christ, ay siya na talagang makikita ninyong pinaka. maaalis. At muli mong maging itatayo ang ang pinakahadlang ay habang makikita ninyong mo ang maaalis. kahuli-huli ng bato, Muli mong magbubunyi ang itatayo mga ang tao at templo at kanilang habang inilalagay mo ang sasabihin, kahuli-huli ng bato, napakaganda. magbubunyi ang mga tao at Talagang kanilang ipapraise nila yung sasabihin, works ni Lord Jesus napakaganda. Christ. Praise
talagang gawa ng ipapraise nila yung gawa works ng ni Lord Espiritu Jesus ng Lord, Christ, no, ginabayan yung tao. gawa ng At sinabi muli sa gawa akin ni ng Yahweh, si Espiritu ng Zerubabel Lord, ang no, naglagay ginabayan ng yung pundasyon sa tao. templong ito, at siya rin ang muli sa akin ni tatapos. Yahweh, si Kapag ito'y Zerubabel ang natapos naglagay na, ng pundasyon sa templong ito, mapapatunayan ng at lahat siya rin na ang ikaw ang tatapos. aking sinugo. Kapag ito'y natapos na, Parang mapapatunayan nagbigay din ng ng sign lahat ng na Panginoon ikaw Jesus ang Christ sa aking mga tao sinugo. na talagang Parang nagbigay din siya, ng sign ng ginagamit Panginoon siya Jesus Christ sa ni mga Lord tao Jesus na Christ. talagang kahit isinugo pag-aano din siya, ka ginagamit siya ni Lord baba ng Jesus tingin ng Christ. isang tao, So, hindi mo alam kahit ginagamit pala pag-aano yan ni ka Lord Jesus Christ. Tapos baba ng darating tingin ng pala ang isang tao panahon na na hindi mo alam ilalagapak, ginagamit pala yan ni Lord Jesus ibabagsak ka pala Christ. ni Lord Jesus Tapos Christ darating dahil pala ang hindi na panahon na si Lord ang ilalagapak, itinataas ibabagsak di ka kaya pala ni Lord Jesus no, Christ dahil ayun hindi nga, na nagmamataas si Lord ang na itinataas at, na sa higpi. O di kaya masyadong bababang no, tingin sa ayun nga, kapwa nagmamataas na at yun nga, dahil may katungkulan, masyadong may bababang tingin posisyon sa na kapwa dahil posisyon na yun nga, dahil may katungkulan, may posisyon na tawag to, posisyon na kinasasanda ka sa tingin. may katungkulan. Kailangan kinasasad Pansinin niyo ba sa mga ano ngayon politiko? May katungkulan. Marespeto ka, Di kaya yung mga madre pansinin niyo ba sa pare, mga kailangan ano ngayon politiko? kailangan talagang marespeto papakita ka, sila di na kaya holy yung mga sila, madre pare, kailangan masakit sila sila. respetuhin, talagang And, papakita sila na gusto holy kasi sila. talaga ni Lord Jesus Masakit Christ. yung puso mo ay holy. And ang Hindi yung gusto panlabas. kasi talaga ni Kasi Lord Jesus syempre Christ, kapag puso mo ay kapag holy, nagmula sa loob hindi yung sa kalooban. kalooban, Kasi yung syempre holiness talagang kapag mag-shine. nagmula sa Mag-outshine po yan loob, sa labas. sa kalooban, yung Makikita po holiness yan talaga marami. mag-shine. Pero kung sa Mag-outshine sa po yan, labas sa lang labas, holiness, makikita tapos po yan marami. Pero kung sa pala yung sa loob, labas lang yung wala, parang holiness, tapos makikita pa din doon na inuuda pala yung loob. andun Wala, yung parang medyo makikita pa din madilim doon yung na mukha. May dark andun yung mukha. yung Medyo physical appearance madilim yung ng mukha. tao. May Kahit dark yung mata sa mukha. So yun, Yung physical appearance ng tao. Kahit yung mata kaya sa nga si Lord palagi, So yun, palagi niya tinutulungan. kaya nga si halimbawa, Lord palaging ang tao na gumagawa lang palagi niya tinutulungan, halimbawa, anong makakapagpasaya makakapagpasaya kay gumagawa Lord, lang tapos kung kinakanti siya ng iba, anong makakapagpasaya kay Lord, sinasabi ng tapos mga bintang, kinakanti siya ng iba, pero hindi na alam ng tao na yun, na sinasabi sinasamahan pa na talaga siya, Jesus Christ. pero Doon hindi siya na alam ng tao na yun, kahit pa sabihin sinasamahan anointed pa na talaga siya so ni Lord Jesus parang Christ. ang Doon siya nangyayari na, nagkamali. Kahit pa gusto sabihin niya anointed siya, anointed siya, so kaya parang ang nangyayari kaya na, lahat ng gusto niya sinasabi niya isabihin galing na sa anointed siya, kaya kahit na nagmamataas na siya. kaya Parang lahat ng na-deceive ka sinasabi niya galing sa sarili Diyos, mong pangunawa. kahit na nagmamataas na siya. Sarili Parang mong na-deceive understanding. ka Yun ng nga, no, understanding. sarili mong At pangunawa. yun nga, guys. Sarili mong understanding. Ipinaliwanag ang pangitain tungkol sa ilawan. Sinabi sa akin ng anghel, ang pitong sinag na iyan ay paningin ng Diyos. So, ito yung sinasabi ko. The seven spirits are the eyes, seven eyes of the Lord Jesus Christ. Seven spirits or seven angels. At lalaganap ito sa buong mundo. Itinanong ko sa anghel, ano naman po ang kahulugan ng dalawang puno ng ulibo sa magkabila ng ilawan? Naalala nyo ba guys? Yung two witnesses, di ba? They are two olive trees standing before the Lord of the earth. At yun nga, naparito na sila sa mundo. Pero guys, tingnan ninyo guys, pinakita talaga ni Satan yung power niya. Na siya ay a great deceiver. Pinapakita talaga niya na wala talagang tao na hindi niya kayang ma-deceive. Imagine guys na kahit yung sila, yung mga prophets ng mga kinakausap lagi ni Lord Jesus Christ. So, yun yung kaya nga, gusto talaga ni Lord that we walk in the Spirit talaga. Kasi, may panlaban tayo pag we walk in the Spirit. The Holy Spirit itself, the Spirit of the Lord Jesus Christ Himself, ay makikipag-away para sa atin. Pero kung hindi tayo nag-walk in the Spirit, yun yung mahirap doon. Doon panghinaan yung tao. Doon na yun yung malaking open door na magiging slave ka ulit ng kaaway. Gagawin kang slave sa pananalita, sa isip mo, sa galaw. Nandun yung nagagalit ka, wala nang control, ganun na yung mga nagiging wild na yung spirit no, na papasok sa katawan o sa buhay. At sisirain niya yung bubong, yung floor, yung pader na
talagang magiging naked ka, wala ka ng protection talaga, na hindi na nila na kayang-kaya kang pasukin anytime, at any moment, dahil wala ka ng pader, no? Wala nang magpo-protect, walang protection. So yun. At tulad ng sinabi ko dati na pag nakita lang ng kahit tuldok lang yung kaaway na open door, kahit paisa pa lang yan. So, sige, isa muna yung papasok. Tapos magsisimula na siya doon maghasik ng lagim sa loob. Tapos pag pinapalayas siya, di ba? Pag pinapalayas siya, dinedeliverance siya, napaalis siya ng bahay, yung katawan ng tao. Naghahanap siya ng katawan, ng papasukan ulit. Pero pag wala daw siyang mahanap, doon na siya mag-iimbita pa madami pang diablo para papasok sa tao. Para mahihirapan yung mag-deliverance. Para alam niyo yun, yung unity ng power ng diablo. Kasi alam nila kung gaano ka-powerful ang kapangyarihan ng Panginoon Jesus Christ. Kaya nagsama pa talaga sila yung pasimuno sa kampi-kampi, yung mga demonic spirits. Sila yung simuno sa kampi-kampi, sila yung pasimuno sa mga yung division, di ba? Kasi nga kahit pa nung kilala nila Satanas, sa Diyos nila si Satanas, so siya yung above sa dark forces, sa darkness, andun pa din yung nag-iinggitan sila, nakakaramdam sila ng inggit, kaya may division yung pinag-aaway-aaway yun sila ni Satan. So kapag halimbawa yung kalaban yung magkalaban na witch versus witch, tapos yung isang witch ay weak sa kapangyarihan, or weak yung spirit na meron siya, demonic spirit na meron siya, hindi parang basic lang, hindi siya yung tipong powerful. Madidefeat yun ng powerful na witch, yung weak na witch. Tapos yung mga spirits na meron sa weak na witch, papasok dun sa powerful na witch. So, mas lalo siyang nagiging powerful. Pero hindi hindi dahil, hindi siya powerful in the sense na talagang kanya yung power. Kundi naging powerful siya kasi maraming sumanib sa kanya. The more na madaming sumasanib, guys, the more na magiging powerful yung tao, maging malakas. Naalala ko noon yung kapitbahay namin, sinabi ko sa inyo, likod lang ng bahay namin, na meron doon, meron silang tindahan. Di ba yung parang square na tawag ito, yung maliit lang kung saan dinadaan yung mga items, yung mga binibili, o pag may bumibili doon, dinadaan yung pera. Ang laki niya, guys, pero talaga nakapasok siya doon. So hindi na siya tao, kundi isa na siyang fallen angel, isa na siyang spirit. She walks in the spirit of darkness, kaya ganun ka powerful na talagang kahit maliit lang na butas na napapasok ng kaaway. So, ganun talaga ka-powerful yung kaaway kapag wala kang Lord Jesus Christ. Mabilis ka lang tirisin ni Satanas. So, paglalaruan, ganun yung gawa ng diablo. Kaya napaka-importante talagang maging filled with the Holy Spirit. Napaka-importante talaga yung maging filled with the power of the Holy Spirit. Kasi ang nakapalibot sa atin, guys, mga demonic forces. So, ang goal din nila ay gagawin ka nilang maging katulad sa kanila. O di kaya ipang-alay. It's either pang-alay ka or magiging katulad ka sa kanila. Ganun lang. Hindi ka mamamatay o gagamitin ka nila as a tool to kill para sa iba. Kasi nga, di sila masyado makakapag-execute kung sila lang ng mga spirits. So, gagamit sila ng tao na para gagawa nun. Para din sakta ng Panginoon Jesus Christ. Kaya madami talagang witches na yung mga sorcerers. Yun yung preaching ko kahapon tungkol doon. Malakas talaga yung boses ko. Nilakasan ko talaga. Kasi dito sa Butuan, guys, napansin ko, napakarampant o napakarami mga witch. Napakarami talaga dito, guys. Malaki talaga nagagawa ng Espiritu ng Lord Jesus Christ. No? Pero hindi mo dapat yun ipagmayabang.
Dapat kasi pagmamayabang talagang spirit ni Lord. Very powerful ang spirit ni Lord. Hindi yung itataas mo yung sarili mo na ah, katulad ng ano na isang tingin ko lang sa'yo, isang tingin ko lang sa'yo, makikilala ko na ganito, ganyan. So parang hindi ka na ginagabayan ng Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit nun guys ay gentle, with power, full of love, tapos with authority. Hindi pagmamayabang ang sinasabi ng Holy Spirit. Yung ano doon guys, yung pagkakaiba ng servant ng kaaway, at servant ng Panginoon. Kasi tinataas ng kaaway, yung ng servant ng kaaway, tinataas sa yung sarili nila. Ang ginagawa ng mga servant ni Lord ay tinataas sila ang pangalan ni Lord Jesus Christ. Kasi naalala niyo yung makamundong deception ay yung gawa ng Diablo. Yung sinasabi ng kaaway. So yun sinusunod nila. Kasi gusto nila maging equal sa Panginoon, sa Panginoon Jesus Christ. So dahil yung nag-deceive sa kanila ay gusto din maging equal sa Panginoon. Diba? Gusto nilang pantayin ng Panginoon Jesus Christ. Laki ng nagagawa kasi ng Spirit of the Lord. Kasi kapag atakihin ka, may panlaban ka. Or hindi ka basta-basta atakihin. Kasi power versus power eh. No? Tapos yung power na yun, pinaka-weak na power, yun yung power ni Satan. Tapos yung pinaka-powerful na power, pinaka-powerful daw na power, yung pinaka-powerful, yun kay Lord Jesus Christ. Kaya pag halimbawa nagharap, napakabigat talaga ng mararamdaman ng kaaway. Mas mabigat ang mararamdaman nila. Mas parang masusuffocate sila. So ganun din naman sa mga yung pag-filled ka with the Holy Spirit. Medyo masusuffocate ka pero mild lang. Pero mas grabe talaga mararamdaman ng kaaway. Kasi sabi nga sa John 10 verse 16, diba, na hindi makapag-comprehend sa light, yung darkness. At sinabi dito, sana tayo, sinabi sa akin ng anghel, ang 7 sinag na iyan ay paningin ng Diyos at daigdig, sabi niya, para makatulong sa pag-evangelize. Sana tayo. Sinabi sa akin ng anghel, ang 7 sinag na iyan ay paningin ng Diyos at lalaganap ito sa buong mundo. Ito yung 7 spirits, 7 angels. Itinanong ko sa anghel, ano naman po ang kahulugan ng 2 puno ng olibo sa magkabila ng ilawan? Bakit may 2 sanga ng olibo sa magkabilang tabi ng gintong tubo na buhusan ng langis? Hindi mo ba alam kung ano ang mga iyan? Patanong na tugon niya sa akin. Hindi po, sagot ko. Iyan ay 2 taong pinili ni Yahweh at pinahiran ng langis upang makatulong siya sa pamamahala sa daigdig, sabi niya. Para makatulong sa pag-evangelize, para makatulong sa paglaganap ng salita ni Lord.